Hello, magandang araw sa inyong lahat. So meron tayong re-reactan na videos, no, kay Tito Norms. Ready na kayo? Galit na naman kayo dahil ito na naman ang topic, ha? Sabihin nyo na naman, yan na naman, kinlik nyo yung video, eh. E di pagtiisan nyo. Okay, unang-unang video, no, ito. Anong sasabihin ni Tito Norms dito? Kung itong buhay na to ay hampas lupang patay gutom, ayoko na yumaman. Gusto ko ganito na lang. Dinukot yung tinga. Hindi, Tito Norms, no, lilinawin ko, ngayon kasi, yung pagiging patay gutom kasi, mga kababayan ko, ano yun eh, yan ay ugali na, tsaka idiomatic expression na siya ngayon. Medyo may pagka-metaphor na kasi yun. Hindi na siya literal. Kasi when you say patay gutom, di ba, ang karakteristik niyan, isang tao na gutom na nagagawin ng lahat makakain lang. Yun ang literal na meaning nun eh. Yung halos makipagpatayan yan, tapos yung mga pagkain talagang hanggat may opportunity, ngangasab yan eh. Pero ngayon kasi, yung konteksto kasi ng pagiging patay gutom, ano na siya? Kaugalian na siya, hindi na siya yung literal na wala ka talaga makain. Ano yung ano, ayon dito sa AI, ano, binasa ko dito. Ito yung mga karakteristik ng ano ng patay gutom. Ito yung literal na meaning, ha. Sobrang pagkain, kumakain na napakarami, napakabilis na tila hindi nakakain sa matagal na panahon. Walang kahihiyan, 'di ba? Kumukuha ng pagkain kahit hindi inaalok o walang pakundangan. Hindi tumatanggi. Hindi kilala sa hindi pagtanggi sa libreng pagkain anumang okasyon. Pagkain ang prioridad. Mas nakatuon ng pansin sa buffet o lamesa kaysa pakikihalabilo sa bisita. Sa idiomatic kasi, pwede mo kasing, yung pagkain kasi, yun yung pangangailangan eh. It doesn't matter kung pagkain ba yan, pera ba yan, o ano. Kaya dumadating na yung, ano eh, dumadating na yung time na nagbabago na yung, ano, yung meaning ng isang term na ginagamit natin. Kasi nagkakaroon na kasi ng paghahalin tulad yun sa pag-uugali natin minsan. 'Di ba? Lalo na kung halimbawa laki ka sa pagiging squammy, kahit na umunlad ang buhay mo, may mga kaugalian ka pa rin na dala-dala mo yun eh. Naranasan ko minsan yan sa mga naging kapitbahay ko sa past. Yung halimbawa, lumaki sila sa, alam mo, sa environment na hindi ka swertehan, no? Hanggang sa yung anak nila nakapagtrabaho ng abroad, nailipat sila doon sa lugar kung saan kami nakatira. Dala-dala pa rin nila yung ganyang karakteristik. Na kahit may pera na sila, yung palagi ang attitude, lagi mauubusan, palagi naka-survival mode lagi. Na ultimong halaman na tanim ko, nang walang paalam, sisikwatin. 'Di ba? I mean, hindi na siya literal eh. Ito iniisip niya kasi dito, parang sinasabihan siya na ganyan. Hindi niya na-realize na yung ugali niya yung sinasabihan, hindi yung estado niya sa buhay ngayon. Yung estado mo sa buhay ngayon, kung may pera ka o wala, hindi namin alam yon. Pero obviously, may ginagastos ka ngayon eh. Ngayon, kung may pera. Kasi ang problem dito kay Tito Norman talaga yung sugal eh. 'Di ba? Kahit na anong gawin natin sometimes, yung pangangailangan ng sugal, no? Kahit meron ka ngayon, ubos lagi ang biyaya mo eh. 'Di ba? Anyway,
proceed tayo sa mga ibang clips. Kaya lagi siyang tuyot, no? Play natin. Ano to, baka makopyright tayo. Pero dito talaga pinapakita niya, kinakalkal niya yung yung wallet niya. Hindi ko alam kung ano ba yung purpose nun na pagkalkal ng wallet niya. Ito, ano naman to? Yung ating live po ay tungkol dito sa ungas na to at kung ganong karami na yung kaso niya at kung ilan na yung hinaatinan niya ng hearing. Katulad ng reaction ko kagabi, no? Parang nagme-made up na lang siya ng topic niya. Out of nowhere. Para lang sabihin na meron tayong pag-uusapan ngayon kahit wala naman. Ngayon, ano yung purpose? Bakit kailangan niya mag-live? Kasi dito, men, kung mapapanood mo, wala namang kwenta ito eh. Mamaya, yung ating live po ay tungkol dito sa ungas na to at kung ganong karami na yung kaso niya at kung ilan na yung hinaatinan niya ng hearing. Nangangayayat na. Lubog pa mata. Ang lalim. Problemado na si Kupal. Bye-bye. Bento na lang eh, no? Kasi nga dito sa part na to, ang goal nun kung bakit kailangan antabayanan yung live niya, ito. Nagkamustahan, nag-shoutoutan, nagpaliparan. Ayos na yun! Oh. Nagpaliparan. Well, dinadaan mo pa na nag-shoutout, nagkwentuhan, nagpaliparan. Importante doon yung paliparan, di ba? Pag nag-live ka talaga, importante talaga yung paliparan doon. Kasi kung hindi importante yun, hindi mo may-mention yun eh. Yun lang, basta tayo nag-live, nagkamustahan, nag-shoutoutan, nagpaliparan. Ayos na yun! Oo! Oh, shoutout dyan sa lahat! Oh, ganon. Oh. Palipad na kayo. Di ba nakakahiya yon yung ganon? Tita Marbs yung boyfriend mo. Hindi mo ba na yung ganyan yung magpaparinig ng paliparan? Ako okay lang kasi hindi naman talaga ako mayaman. 'Di ba? Kung sabihin ko man na magpalipad kayo sa akin, talaga namang kapos ako eh. Anong kailangan itago ko pa sa inyo? Hindi ko naman sinasabi na marami ako negosyo. Hindi ko naman sinasabi na nakamag-anak ako ng mga Marcos or may pang-humanitarian ako ng 40 million. Hindi naman ako ganun. Kaya kung halimbawa, lumambing man ako ng palipad sa inyo, if ever na mag-live ako, di ba? Wala namang problema dun eh. Talaga naman sa akin mapupunta yung palipad na yun eh. Di ba? Hindi katulad ng iba dyan, hindi nyo nakukuha yung pagiging plastic kasi. Kasi sometimes, no, yung paghingi ng palipad na yan, lagi nyo ini-interpret kapag sinasabi namin at sinisita yung palipad na yan. Yung para bang bawal ang palipad. Hindi naman bawal yun. Di ba? Lahat naman na nagla-live, lahat naman na merong option na pwede nilang i-on para magpalipad. Dahil kung bawal yon, aalisin na talaga ng Facebook yon. Hindi bawal ang magpalipad. Inuulit ko ha, pati sa TikTok yung pag-send ng gifts, hindi bawal yon. Pag-send ng star sa FB, hindi rin bawal yon. Walang bawal pagdating sa mga ganyan. Kaya lang sometimes, no, ginagamit yung mga platform na ganyan sa kaplastikan kasi. Yung sasabihin na ano ba yung mga pakulo niya na itutulong sa kababayan natin na andito naman ako, hindi naman para pagkakitaan ang YouTube. 'Di ba? Na obviously, ganun yung ginagawa. Ibang-iba doon sa sinasabi. Yun kasi yung pinupuna doon. Di ba? Ako, tatanungin nyo, pinagkakakitaan ko ba to? Pwede. Pero hindi yung iniisip nyo na milyones
na ito yung bumubuhay sa akin? No! Kung pagkakakitaan, oo, nakamonetize yung ano ko eh. Nakamonetize yung channel ko, nakamonetize yung sa FB. 'Di ba? Pero yung pinoportray nyo na ginagawa ito para dito ako mabuhay, never naman yun. At may trabaho kasi ako sa labas. Mawala man ito, no? Mabubuhay pa rin ako. Ayan ba, naitanong nyo sa idol nyo, mawala man ang social media niya, mabubuhay siya? Ano sa tingin nyo? Maniniwala pa rin ba kayo sa mga negosyo-negosyo niya na pinagsasabi nung araw? Kayo naman. 'Di ba? Ang problem diyan kasi minsan sa idol nyo, ano eh, hindi siya consistent. Nito, walang pera. Nito, bugbog sarado siya, ano, maraming hearing. Then the next day, yamadong-yamado na naman. Nararamdaman mo pag nakakaano eh, nagkakaroon siya ng budget eh. Pag nagkakaroon siya ng budget, nagiging confident na naman. Then pagka nawala na naman, babalik. Mukhang lumipat na daw siya ng hotel, men ah. 'Di ba? Ayon dito sa post ni Puji News, na talakay na ba natin to? Nasa Networld Hotel Spa and Casino na lang daw sa FLM. Wala na siya sa ano sa Sheraton. Ano kaya reason bakit na ano siya? Lumipat na siya doon. Ibang hotel na yung ano yung gamit niya eh. Well, ganun talaga no. Hanggang sa ano na naman 'yan. A-upgrade na naman yan, lilipat na naman uli sa Sheraton dahil may na ano na naman siyang biyaya, may natanggap na naman na biyaya, 'di ba? Pero hanggang kailan nyo ba lulukuhin yung sarili nyo na okay yung idol nyo at walang problema? 'Di ba? Kung tutuusin, dapat hindi kayo namumroblema tungkol dyan eh. Isa rin lang kayo dapat na nag-observe. Kaya lang, syempre, ang nakikita ko dito, yung mga fans nito, naka-invest na kasi kayo ng feelings. Kaya mahirap nang bawiin. Due to pride, mahirap nang bawiin yung feelings na na-invest nyo dyan. Kasi takot na lang kayo mapahiya. Pero darating ang time kasi kailangan nyo i-accept yung katotohanan. Di ba? Social media lang naman kasi ito eh. Hindi naman nakataya dito yung ano, maliban na lang kung ganito no, limpak-limpak ang naibigay yung pera diyan na umaasa kayo na mababalik sa inyo. Masakit talaga sa ulo yun. Kailangan talaga ilaban mo yun, di ba? Pero kung ang panghahawakan nyo lang ay yung pagsuporta nyo lang, sometimes kailangan nyo na rin mag-isip, di ba? Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna pag-uusapan natin ngayon. Magandang araw sa inyo lahat. Bye-bye.